Pagninilay. Ano ang natutunan mo tungkol kay Kristo na gusto mong malaman ng iba? Sinong maaring gumamit ng iyong tulong at kaninong tulong ang maaring kailanganin mo? Magandang umaga po. Sa matagal na panahon po na pakikinig ko po at pagbabasa po ng Biblia, ang natutunan ko po sa ating Panginoon, sa pagkakaintindi ko po sa sarili ko, yung maging masaya, punuin ng pag-ibig ang puso ko. Kahit may mga tao na nakakasakit sa akin, pakisamahan ang mga taong mahal ko kahit isa sila sa mga nakasakit sa akin. Kalimutan at magbagong buhay dahil yun ang dapat. Dahil kapag hindi mo kinalimutan o tanggapin, liliit yung mundo mo. Naranasan ko po kasi yan. Sa kalalayo ko, para hindi po ako masaktan. Sa katatago ko, para hindi po ako makarinig ng masasakit na salita. Lumiit yung mundo ko. Pero hindi dapat ganun eh. Kasi may mga tao na gagamitin ng Diyos para kang maging matatag. Nakakatawa lang. Kasi ang mga ginagamit niya, yung mga taong ayaw mo. Ibig sabihin, paano mo ma-encounter, paano mo ma-overcome, malalagpasan ang mga ganun na mga taong ayaw mo. Kumbaga, mag-a-adjust ka na mag-a-adjust. Ganun. At mamahalin mo sila gaya ng ginagawa ni Kristo. Sa pagkakaintindi ko po, yung pagiging masaya sa tuwing nagdarasal ka, nakikipag-usap ka sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. Nandun nabubuksan yung puso mo, nakakaramdam ka ng ginhawa sa pagkatao mo. Magaan ang pakiramdam mo sa buong araw. Dahil binago ka eh. Napuno ka man ng galit ng buong magdamag o maghapon. Pero kapag nagdasal ka sa ating Panginoon, nakakalimutan mo. Kumbaga nagkakaroon ka ng amnesia. Dahil tinuturo sa iyo ng Panginoong Diyos na kalimutan ang mga naranasan mo sa mga taong nakasakit sa iyo. Yun ang tawag ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Plastic ka. Pero sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos, binibigyan niya ng blankong isipan ng utak mo. Binibigyan niya ng blanko para tanggalin sa puso mo, sa isip mo, ang mga ginawa ng isang tao sa iyo. Nandun naaalala mo. Pero kapag kaharap mo siya, hindi mo na maalala ang galit mo. Ganun, binibigyan ka niya ng tsansa na magbago sa harap ng mga taong inayawan mo. At ang mga tao na kakailanganin ng tulong ko, yung mga taong lumalapit sa akin, kaya ng mga kapatid ko, may mga pagkakataon na nagsasalita sila, o kaya ng mga anak ko, may mga dinaramdam sila, may mga kinukwento sila ng mga taong inaayawan sila, ginagawan sila ng hindi magaganda, pinagtutulungan sila, lalo na sa emosyon, tinitira sila. Nandun na kailangan natin silang ipagdasal. Ipamanhik natin sila sa ating Panginoon para hindi sila makagawa ng hindi maganda laban sa mga taong
nagsasakta sa kanila, mga taong nananakit, lalo na ng damdamin nila. Kahit na nagsasalita tayo, pinapangaralan natin sila, meron silang sariling pagpapasya. Kaya kakailanganin natin ang tulong ng ating Panginoon para baguhin ang kanilang pananaw. Bigyan ng kaliwanagan ng kanilang isipan na huwag silang magsagawa ng makakasama sa kapwa. Mga bagay na natutunan mo na pwede mong gawin sa mga taong malapit sa iyo. Sa mga kapatid mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, maging sa asawa mo. Kung hindi man sila makikinig sa iyo, ginawa mo ang part mo, ginawa mo na ang makakaya mo para ipagtanggol sila, pangaralan sila. Bigyan mo rin ang sarili mo na ipagkatiwala sa Diyos na babaguhin ang isip nila. Lagi po tayo magdarasal. Lagi po natin pagkakatiwala sa ating Panginoong Hesus ang lahat ng mga magiging problema ng ating mga kasama. Hindi lang na tayo, maging sila. Imulat natin sila kagaya ng pagmulat ng ating Panginoong Hesus sa atin, sa ating nananampalataya at naniniwala sa Kanya. Para sundan nila ang mga bagay na ginagawa mo para ka lumago, umunlad ang iyong pananampalataya. Gandang umaga. Unang aklat ni Timoteo. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal, sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya.